At eto na nga yung kwento na yon. May nangyari sa Congress at may namamaalam. Sino kaya tong namamaalam na to? Hindi pala sa Congress, sa gobyerno, sa mismong paano ba i-deliver? Paano ba sabihin? Sa mismong hawla nila ay may namamaalam na isang tao. Namamaalam dahil parang hindi nakakayanin yung kanyang karamdaman. Pero nangangamba na sila na baka hindi umabot ng isang taon or buwan, kung hindi umabot ng ilang buwan itong taong to. At ang masaklap nga dito, ayon dun sa panaginip ko, ay yung 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion ay inubos na rin. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ayan, maiba naman yung ano natin, no? Maiba naman yung vlog natin, syempre para, alam mo na, masyadong stressable. Stretchable. Ano ba? Stress sa mundo ng politics. Kaya ano naman tayo? Panahon na para tanggalin ng stress at burahin ng pagmumukha ni Marcos sa ating kaisipan. Dahil ang sagwa na. Siyempre kasama ko ang aking pinsan na gwapong-gwapo na birthday boy. Boss Lennon. Yun, no? Thank you. Siyempre lahat kami dito, pamilya, kaibigan. So kulang lang, may mga kulang kasi siyempre ilan lang. Oh. Tsaka ilan lang naman yung kotse ko. Uy. Tsaka ilan lang din yung motor ko. Uy. Kaya hindi nagkasya. Wala dito yung aking mama. Sa susunod na lang na outing. O at least alam na namin kung saan pwedeng pumunta. Hindi ko na rin sasabihin kung nasan ako. Siyempre, baka huntingin ako ng mga kumag dyan. Manigas kayo. So maya-maya papakita natin sa inyo tong resort na na napunta namin. Yung pool dito, hindi siya stock. Ano siya, yung bukal, running water kumbaga. Oo, so sobrang payapa, malayo sa mundo ng ng korupsyon. Korupsyon 'yan. Hindi, alam niyo yung ginastos ko dito sa galing sa Maleta 'yon. Joke lang. Oy, shoutout sa lahat ng mga banateros. Pasensya na, wala tayong vlog kanina, kahapon. So, eto muna yung vlog natin at mamaya may i-anunsyo rin pa pala ako na mga nangyari mapatungkol. Siyempre, politics pa rin, di ba? Pero sa dulo nyo malalaman yung mapatungkol doon sa nagbabagang balita. Kaya huwag kayong aalis dyan. At syempre, paki-like and share na rin yung ating video. Pakidamay na rin ang buong Banateros Brothers at ang SMNI. At syempre, maraming salamat sa suporta nyo. Alam ko naman na ako lang ang napagtitiisan nyo sa Banateros Brothers dahil ako lang naman pinaka-cute sa kanila. At ako lang may buhok. Nagyabang ko, no? Siyempre, minsan lang magyabang. Hindi ko sila kasama eh. Pagkasama ko sila, hindi ako makapagyabang eh. Eto guys, papakita ako sa inyo kung ano yung ganda ng resort na to. So, go! So yun mga barateros, yan kasama natin ngayon si Boy Sardinas. Yan, subscribe niyo yung kanyang YouTube channel. Siya po yung kaibigan natin
Isa din kung matatandaan nyo, sila po yung mga Banateros vloggers. Siyempre. Nung panahon ng 2025 senatorial election, sila po yung nagsusurvey. Yan, sila Calso, sino pa ba mga Henry. pa? Sila Henry, Henry yan, Ondago. si Henry Ondago, sila Calso TV. Tsaka yan, syempre, yung pinaka-founder nila na si Boy Sardina. So, kung bakit ko ba nalaman tong resort na to, dahil sa kanya. Ano bang pangalan tong resort na to? Daisy Resort. Daisy Resort. Saan matatagpuan? Sa Pintong, Bukawi, San Mateo, Rizal, mga Yun, no? kabayan. Oo, tsaka dito goods, kung baka nyo, kasi yung kalsada, okay na okay po, sementado, walang problema, malawak ang parking. So, ano masasabi mo rito, Boy Sardina, sa bagong bukas na resort na to? Yun, syempre nagpapasalamat ako sa mga nagpunta dahil ito bago pa lang to, tol. At syempre nagpapasalamat din ako sa mga pumunta at pupunta pa. Syempre suportahan natin itong mga negosyo rito sa lugar namin at palaguin natin. Saka maganda kasi dito. Saka yung tubig dito kasi, tol, galing bukal. Oh, Malamig kahit mainit. bali, siya, swimming pool siya, pero bukal. Oo. Hindi po siya yung stock na tubig na mangangati ka pag marami na. Ang nakapaligo, hindi po siya kasi napapalitan. Ibig sabihin, running water po. No? Oo. So, kaya maganda. Hindi puro ano ba nilalagay sa tubig? Yung chlorine. Chlorine, walang chlorine. Masakit sa balat yun. Saka Masakit sa mata. bala. Oo, tsaka syempre sensitive yung skin natin. Oo, Kailangan. lalo ako eh. Uy! Lalo ka ba? Di ba? Lalo ako eh. Ayoko ng mga puro chlorine eh. Tsaka yung rito tol, yung entrance yan. Tsaka yung Mura lang. Oo. 160 pesos ang entrance dito. Pero sabihin nyo, napanood dito kay Tol J. Guevara, kay Boy Sardinas, may discount yun. Oo. Oo, syempre. Tsaka rito, pwede kayong mag-all-in. Mabait yung mayari. Kausapin nyo lang na maayos. Kami, nasa 30 kami. Nasa 30 kami. So, may discount. So, bahala na kayo makipag-usap sa mga sa mga Mismong may-ari, sa mga mismong may-ari ang kausap niya. Tsaka ang kinaganda ho dito, yung mga na yan with aircon. So may mga kung gusto nyong 24 hours, mag-overnight. So open po 'yan, walang oras, walang istorbo. So may cottage din doon, may cottage dito, parking malawak. Sobrang lawak ng parking. Kailan ba nagbukas to? Tsaka bukas-bukas lang din ito. Nyatong linggo na to o buwan? May construction pa nga eh. Pagbalik natin susunod to, sobrang Kumpleto na, no? Oo. Oo, so yun, ganun ka rito, kaganda, tsaka yung hangin, presko. Presko talaga. Yung naman dito, yung video okay, ilang Yung video okay, nire-rent naman din yung video okay. kung may dala kayo speaker, pwede Dalawang rin. speaker pwede. Wala namang curfew. Walang. Walang curfew dito. Kasi Kasi nasa bundok man tayo. nasa bundok na Bahay. tayo oo. So ikaw, anong mga abangan sa mga channel mo? Mag-promote ka na rin. No, syempre, isa po ako sa Banateros Vloggers, isang legit DDS vlogger. Syempre, nagbablog, nagbibideo si Tol J. Talagang legit po tayo sa sa DDS. Meron kasi mga DDS, mga fake eh. Hoy, May mga DDS na mga fake. Oh, Syempre, makikimarites chismis tayo. yan, Chismis yan. Napapanggap-panggap lang yun, Tol. chismis yan Sino yan? Anong unang pangalan? Letra. Letra ng G yata yun. G? Wow, Oo, sino yung yun? gago. Si Raulo ka. Sinisiraan lang din Oh, chismis yan Tama na yan. Chismisan talaga tayo sa eh. So, siyempre, susupport natin talaga yung SMNI, saka TV5 lang naman nagsasabi ng malupit na mga balita. Hindi, wala nga kwenta TV5 SMNI. SMNI, saka Oo. TV5, nagpe-fake news ba yung TV5? Wala na, na yung Burahin nyo nakatanggap. na sa isipan nyo. Baka nakatanggap Ay, din hindi pala yun. TV5, si Net25 pala. Net25, Sorry. yan. Sorry, nagkamali ako. So, Medyo may cut yan, nyo na yun. SMNI, syempre, no? Siyempre. Wala nang cut-cut to. At Wala nang nasabi mo na yun. Nagkamali lang ako. Sorry. Okay lang yan, para kung kasuhan ka ni Trillanes. Hindi yun. Rianes, malapit ka na rin, boy. Boy. Mamaya, abangan nyo, bibigyan natin sila ng mga t-shirt ng Siyempre. J. Guevara. Antay lang natin yung ibang mga tropa. May mga parating pa. So, bali, yun. Tropa ko din, pero bisita talaga ni paring, yung paring Boy Sardinas. Si Boss Banat Bay. Pupunta na? Si Boss Banat Bay on the way. On the way na. Yun. On the wave. On the way. Ay, shoutout mo, Boss Banat Bay. Boss Dada. Banat Bay, si Coach Sir Oli. Jack. Yan, Coach Oli. Coach Oli. Oh, paring RJ. Paring RJ. Siyempre, Master Judea. Siyempre. Oo. So, Si Boss Dada. Dada. Oo.
Nakita mo na rin yan, di ba? Oo, Nakita palit mo. na tao lang yun. Ngalit lang, sobra. Parang ganun lang, no? Ginaganon ko lang yun eh. Uy! Sira Bubuhatin ulo. ko lang dito yun. Uy. So, So, basta na, shoutout ha. ayan. Alright. So yun abangan niyo yung mga upload ni ni Boy Sardina sa kanyang YouTube channel. Thank you. So yun, thank you. And bye-bye. So yun, mamimigay tayo ng damit. Yeah, ano? Yan na ba yun? Alright. Ano mo, baliktad mo, nakabaliktad eh. Yan, baliktad mo. Yun. Ay, ang lambot sa balat. Siyempre tol, kontra lamig yan. Wow. Jingy Baro, nakasabli. Iharap mo. Harap mo. Uy! Isuot na yan agad. Uy! Inday Duterte. Oh, Ayan. meron ka na, di ba? Wala pa ba? Kalso! Ah, Ay, salamat. hindi ko kayo mabibigyan lahat ha. Konti lang to eh. Thank you, Tol. Yan o. Tol. Ah, lupit. Oy bro, balik ka bro. Thank you, Tol. Yan o. Thank you, Ang Tol. mga Duterte. Ah, kay Papa. Ah, dito. Yan o. J. Guevara for VP Sara Duterte. Uy, no? Ayos. Siyempre. Yun o. Oh, isa. Suot mo na yan para makita ka. Suot mo na yan. Ah, sardinas ah. Sardinas na sardinas ka. Ha? Thank you, Tol Jay. Papagawa pa ako, konti lang napagawa ko ngayon eh. Oo. Alam na talaga. Yun o. Ano? Sa diba? parang sino dito. Uy! Uy! Ayun pa. Solid, sakto-sakto. Solid. Madala yun. Dahil maggagawa lang tayo ng ano. Ano? Sayaw. Sayaw. Kasi uniform eh. Ako standard dance. Okay. Tama mo. Oh, sayaw. Yan, tiga Davao to eh. Dabaw yan, oh. Oh, tiga Davao. Mayor Duterte. Mayor Duterte. Yan. Ay, hindi ko pala nasuot yung jersey ko na ganyan. May jersey akong ganyan eh. So yan. Mag-enjoy muna kami ha. Diyan muna kayo. So yan. Hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi I'm busy. So ngayon magbablog. Guys, ang daming tilapia oh. Yan oh. Oh, di ba? Tilapia. Tapos pupunta kami doon. Pupunta kami doon sa falls at maliligo pa. May sumasayo doon eh. Huwag ka na magpaliwanag! Yan, so mga kapatid ko, kasama ko mga pinsan. So pupunta kami doon ngayon sa at nandito yung pinakagwapo sa tropa. Walang iba kundi si Jericho. Boss. Anong ulitin mo tol? Seamaster. Tingnan natin, oh. Ha? Ayusin mo. Nanonood ako, malaki oh. Ay, malaki. Uy, kinain gagi. Yan, kinain na. Wala na. Mautak. Mautak tol. Naisahang ka. Tara, punta tayo doon sa falls. Oh, at maligo tayo, maligo. Muli ka, ayusin mo. Yan, umuli si Eko ng tilapia. Ay, sorry. Dito mo lagay sa malalim mo, nandito yung malalaki. Yan. Ano pa yan? Yan. Dati pa yan. Kanina pa yan. Ay, mukha naman bulati yung nag-ano. Yan na. Huwag mong galawin. Pumura tuloy ako. Bait-bait ko. Konti na lang. Yan na, kinakagat na. Kinakagat na ko. Nararamdaman ko nga yung bigat ng sa'yo. Pag pinata. Yan, ang laki oh. Nararamdaman mo. O nga pala guys. Mamaya, interviewin natin to ha. Ito ay pamangkin ni Bongbong Marcos. Yung kamukha naman siya ni Sandro eh. O, di ba? mamaya interviewin natin yan kung anong pagkataon ni Bongbong Marcos. Ano pagkakilala? Yan na ko. Ko, hinila na. Ay po. Yan na, konti na lang ko. Hilahin mo kasi agad pag kinakagat. Hatak. At malunok mo. Ganun ba yun? Ganun pala yun na kailangan malunok. Tagal naman yan. So yan guys. Dali mo tong mic. Ikaw paano mo i-tour guide mo kami ano yung mga makikita namin? Sir, dito sa bandang to, ito yung tinatawag naming rice terrace. Dito, guys. Papunta tayo ngayon dito sa may Chocolate Hills. Etong lupa na to, galing pa to ng
Mars. Mars. Ito, meteorite. Nahulog lang yan dyan. Mamahalin mga lupa dito, guys. 1 hektarya, 2. Pesos? Naligaw na ba tayo? Dito tayo, tour guide ako, ya. Sa taas daw pala. Tour guide din, di mo alam. Ay, ako na. Hindi. Nililigaw ako. Teka na tayo kasi guys, tumatanda na tayo eh. Nagiging makakalimutin na tayo eh. Wala na. Dito, pwede ka umapat dito. Guys, ito ang mga pananim ko. Uy, sa'yo lahat to? Kada alas 8 ng umaga ko siya dinidiligan. Dito lang tayo wala guys. Guys. Oh, ano mo, ang ganyan lang nakatapat. Oh, kausapin mo muna sila dyan. Guys. Now we are here from San Mateo Rizal. Wow! Maganda dito. Okay, lakad. Ha, nakakahiga. Anong mga may kita ng mga viewers natin? May makakita kayo ditong Tarsier. Ha? Tarsier. Si Ma'am si Tires nandyan? Oh, Asawa ni Marcos? okay. Tsahin mo yun ah. Lahin ka ba yun? Oo nga pala, bakit ka naging... Paano ka naging kamag-anak ng mga Marcos? Ano? Ewan ko rin. Hindi mo rin alam. Ikaw lang nagsabi. Kasi kamukha mo tol, si Sandro eh. Sandro. Oo. Guwapings din eh, no? Kasi, no? Kaso may pagkabayot daw yun Ayun tol. lang. Ha? Ako, lalaki ako. Tapos Oh. guwapings. Tapos ang gwapo mo. Oh. Tsaka may hawigin kayo ni Ma'am si Tars, yung mata. Diba, pati nga ng mata mo? Oh, Wala ah. meron eh. Ayaw naman. May ano eh, may... Dito guys, may makikita kayong mga diwata. Uy, Kaso pares. Diwata pares. ano na. So guys, ano tayo dito? Dito tayo sa palayan. Dahil sa palayan at masasakit yung damo, nanibago yung paa ko dito sa Kaya damo. nga eh. Pwede mo nang tapakan yan. Bubuhayin ko na lang ulit mamaya yan. Anong mga maipapayo mo sa mga kabataan ngayon? Huwag kayong mag-basketball. Bakit? Droga bago bola. Uy, gago ka. Ay, Manang-mana ka sa tito mo ah. biro lang guys. Manang-mana ka sa tito mo. So bakit bumabalik sila? Walang tubig. Baka naubos. Ha? Bakit? Ba't kayo bumabalik? Nag-inom kasi kami dito kagabi. Ha? Sa putulan? Walang tubig? Guys, ito yung Saan nga taas? pala yung mga tropa kong Tarsier. Uy. Whoop! Low. May tubig pero walang pool. Kaya doon tayo. Sir, what do you do for a living? Nakita ko kasi yung BMW mo kanina dun eh. I'm just a local farmer here at the city of San Mateo. Whoop! Ito, hindi mo interviewin? No. Siya yung natulpo dati. Kaya, okay, magpaliw. Ito sir, nagtatago. I am interview. Yeah. So yun nga, babalik kami kasi yung Pulse hindi nakapagbayad ng bill. Kaya yun, wala siyang tubig. Oo, so bali naputulan. Migpit talaga ngayon ng gobyerno pati Pulse. Tinatanggalan pag hindi nakapagbayad ng tax. Oo. So gita-gita lang buhay probinsya. Siyempre, sarap po, 'di ba? Oo. Mapayapa, walang gulo. Tapos presko yung hangin, fresh yung ulam, gulay. At higit sa lahat, malayo sa mga adik. Hindi tayo nakapag-vlog kahapon kasi tawag dito. Syempre, nag-enjoy, 'di ba? So, pag nag-enjoy, kailangan mo na isang tabi muna yung trabaho. Oo. Ano lang muna. Happy. At yun, birthday rin ng pinsan ko na si Boss L. Kaya kapag rito, susunod sila, mama naman dadaling ko rito. Masarap dito. Kaso nga lang, ang panira yung Pulse, hindi nakapagbayad sa
Manila Water. Ayun, naputulan. So ayun mga banateros, eto, may pahinga-pahinga tayo at medyo mainit din, no? Mainit ang panahon. So yan, nandito tayo sa para kahit papaano maibsan naman ang stress at malibang-libang din syempre paminsan-minsan. So sobrang sarap dito kasi presko yung hangin, lahat fresh talaga. Sobra. So pag-usapan naman natin ng mundo ng politics. Ngayon nga ay hindi pa rin sila tumitigil sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte na dihamak naman na mas deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach kaysa kay VP Sara. Alam niyo yan. Alam natin lahat yan. So ngayon, no, alam nyo, dito ko napagtanto na talagang mas grabe yung hirap ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na dito sa mga ganitong mga lugar. Yung mga hindi kayang abutin ng tulong galing sa gobyerno. Hindi na nga kayang abutin ng tulong galing sa gobyerno, wala naman talagang itinutulong ang gobyerno, no? Yun yung mas mahirap dun. Ang kinaganda lang dito talaga sa probinsya kaysa sa Maynila. Dito, kahit papano may ulam, makakadiskarte ka ng ulam kung masipag kang magtanim-tanim. So, yun yung advantage nila dito. Tas tubig. At ayun, dito sila naka-solar lang din, wala ring kuryente. So, isa pang tipid nila yun. Ang ano lang talaga nila dito is pera at bigas. Siyempre, kahit papano, yung pera pang bili-bili ng mga pangsahog sa gulay kasi yung gulay dito binubunot lang naman or kinukuha lang sa mga tanim nila. Ang tanong, kung dito may nararamdaman nila yung hirap na krisis na nangyayari sa bansa natin, what if pa sa Luzon, diba? What if pa sa Maynila, diba? Na halos lahat, ultimong parang kulang na lang yung paghinga mo, bilhin mo na. Diba? Ganyan kaano sa Maynila. Dito nga kahit papano medyo mababa pa yung gasolina, siguro may stock sila dito kaya ganun lang kababa. Pero dun sa Maynila grabe na ho, 'di ba? Sa gasolina pa lang patay ka na. What if pa sa bill, sa mga kuryente, tubig. So ang tindi talaga ng pagpapahirap. Ang masakit lang dito ngayon imbis na atupagin ng mga congressman ng ibang mga sangay ng gobyerno kung paano solusyonan at tuldukan ng krisis na nangyayari sa bansa natin, nakatuon lang ho sila lahat sa impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga alam nyo naman, mundo ng politics, malaking sagabal sa kanila si VP Sara, kaya talagang pinupush nilang mawala. Masakit pa nga niyan, yung Malacanang, sinasabing wala daw krisis na nagaganap. Grabe, no? So, tingnan, grabe yung ginagawa ng gobyerno kung paano tayo pagmukaing tanga. Na paano tayo pagmukain nilang parang wala tayong alam na sa mga nangyayari. So, ganun ka saklap, ganun ka hirap. Kaya ngayon dito, sabi ko sa inyo, yung mga tao dito, halos na tanong ko, hindi ko lang binidyoan pero Duterte pa rin. May mga Ilocano din na mga nandito at sinasabi nila, kung sa amin nga, eto pala, may nakakwentuhan ako na isang Ilocano. Hindi lang isang grupo nga sa tutusin, isang grupo sila. Sabi nila, kung sa amin nga sa Ilocos, o doon sa amin, sinusuka namin ng mga Marcos. Wala lang kami magawa or wala lang tumatalo sa kanila dahil syempre kahit papano, may kapit pa rin yan or matatawag na may kapangyarihan pa rin yan. So kaya hindi nila pero sa tutusin lang sinusukan na daw talaga nila yung mga Marcos diyan sa Ilocos Norte. Grabe daw. Wala daw simulat sa poll na sila yung mga naging leader dyan, wala daw pag-unlad. Wala nga daw pag-upgrade sa lugar nila. May ultimong kalsada. Parang matatawag na mas grabe pa daw sa substandard. Biruhin nyo yun mas grabe pa sa substandard.
So ganyan yung hinanakit ng mga kababayan ni Marcos Jr. na ultimong sila ayaw nila sa mga Marcos. At ayun at may isa pang talagang masakit yung yung sinasabi nga nila na sana hindi na lang hindi na lang ginawang team or hindi na lang binuhat ni VP Sara Duterte si Marcos Jr. Dapat si VP Sara na lang nga daw ang naging presidente at hindi si Marcos. Yan daw yung pinakamalaking pagsisisi na ginawa nila. Na akala nila pag naging presidente dahil may basbas nga ng isang Duterte, akala nila magiging maayos. Yun ang naging kabaliktaran. Yun mas lalo talagang pinatunayan ng mga Marcos sa buong Pilipinas, hindi lang sa Ilocos Norte, na wala talaga silang kwenta na mamuno sa bansa. So grabe, no? Nga yung sinasabi ni VP Sara na parang pinagsisisihan niya na binuhat or dinala niya si Marcos Jr. at ngayon sinisisi siya ng taong bayan kundi dahil sa kanya hindi nga iboboto ng taong bayan itong mga Marcos. So marami pa tayong mga ikukwento sa inyo. Oo, at ang pinakamalupit dito yung nangyari sa loob ng gobyerno na hindi alam. Oo, mamaya natin yan kasi may nasagap tayong balita na si ganito at si ganyan ay nahuli daw. Aba, ano kaya ito? At eto na nga yung kwento na yun. Ito ay ayon lamang sa panaginip. Ay, syempre, di ba? Kailangan gamitan natin ang utak kahit papano. May nangyari sa Congress at may namamaalam. Sino kaya tong namamaalam na to? Hindi pala sa Congress, sa gobyerno, sa mismong paano ba i-deliver? Paano ba sabihin? Sa mismong hawla nila ay may namamaalam na isang tao. Namamaalam dahil parang hindi nakakayanin yung kanyang karamdaman. Doon sa mismong hawla nila, doon sa mismong samahan ng mga buhaya. Na parang alam mo yung tipong yung minsan na ayaw minsan pumunta sa mga event dahil hindi na nga kaya ng katawan, no? Hindi na kaya ng katawan nila. Pinipilit pa dahil syempre kailangan para makita ng tao na gano'n na kungari healthy siya. Pero ang totoo talaga ay parang may mga itinuturok na lang sa kanya para hindi ko alam kung baka bukod pa sa pulburon, pengin na nga rin akong tubig. Baka parehas na rin dun sa sa pulburon, no? Kung baka parang pulburon yon para maging hyper or maging malakas. Pero pinipilit na lang daw talaga. No, pinipilit na lang daw talaga na na magpakita para hindi mahalata. Pero nangangamba na sila na baka hindi umabot ng isang taon or buwan, kung hindi umabot ng ilang buwan itong taong to. At ang masaklap nga dito, ayon dun sa panaginip ko, yung 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion ay inubos na rin. Ngayon, kung halimbawang totoo man yun, medyo mapapaisip tayo na pwedeng mangyaring totoo nga, naubos na yung budget ng 2026 dahil wala naman silang ina-update sa atin kung may ginawa ba, kung saan ba napunta yung pera na yun na 6 trillion para sa edukasyon, para sa education. Siyempre, sa lahat yan, pangpagawa ng mga pwedeng na mapatungkol sa edukasyon, di ba? So wala silang pinapakita sa atin, walang ina-update, walang 'di ba? Kapag nagpe-press con si kapag nagpe-press con si Auntie Claire, 'di ba?
tawag dito, wala namang sinasabi na, ganitong pondo na inilaan dito. Ito na yung project, ito ganyan. So wala naman tayo nakikita ng ganun, di ba? Kaya tawag dito, kaya mapapaisip tayo na, saan kaya napunta ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion? Ayon nga sa panaginip ko, dahil namamaalam na nga daw yung isang tao, mukhang sinimot o sinisimot na at inilalagay na sa mga anak, sa mga matatawag na parang inanuhan na ipinondo na sa mga anak. At kasi sa nangyayaring krisis ngayon sa bansa natin, talagang marami tayong marami siyang kakaharapin na kaso. Maraming kakaharapin na kaso pagtapos ng termino. Kaya siguro nag-prepare na rin siya para sa mga anak niya. Sige, mag-ibang bansa na kayo, wala na kayong problema sa buhay niyo, may mga bilyonaryo na kayo, bata pa lang kayo. So ayun yung sa panaginip natin na namamaalam na. At ngayon nga, minsan makikita natin siya sa video, 'di ba? Parang hirap tumayo, hirap huminga. Minsan nakayuko, parang ang sakit ng tiyan. Minsan dahil lalo pa ngayon na mas lalo siyang pumapayat, no? So ayun yung mahirap diyan. At ito ay ugong na rin sa Congress na hindi lang inilalabas ng iba, na talagang pinipilit na lang na tapusin ng termino nung tao na yun. Pinipilit na lang na tapusin yung termino nung tao na yun. Sa totosin, umaayaw na eh. Parang suko na natin to. Okay na, marami naman na tayong pera. So may 3 tao na humahad lang. Hindi ko lang alam kung sino yung 3 tao na yun. Kasi pag panaginip, medyo malabo yan, di ba? Medyo malabo yung dating yan. Hindi kompleto ang panaginip eh. No? So may humahad lang na 3 tao na ituloy mo. Kasi pag once na hindi mo tinuloy at mapalitan ka ng hindi natin hawak sa leg, yari tayong lahat dito. Siyempre, ang Congress, isa yan. Maraming mga congressman na mga mananagot at masasabi nating mga makukulong kapag sa oras na ang pumalit na presidente ay ang mga Duterte or katulad ng mga Duterte, 'di ba? Na talagang walang sinasanto. Walang sinisino. Pag mali ka, mali, no? So ganun yung iniingatan ng mga kongresista at ng ibang mga politiko o sa ngayon ng gobyerno, na kapag nawala siya, yari silang lahat. Parang damay-damay na. At talagang damay-damay naman na talaga dahil sa nangyayari ngayon eh. Imbis na ang mga Pilipino yung naikinabang sa pera, sila-sila lang ang naikinabang sa pera natin, di ba? At lalong-lalo na, may balita nga, kagaya na sinabi ko, yung 2026 national budget ay pinapamahagi na sa mga alak dahil hindi na nga kaya yung nangyayaring karamdaman. At ngayon, medyo napagtanto ko rin na kung mapapansin nyo doon sa video na inilabas ni Amy Marcos, medyo may para sa akin ewan ko lang kung napansin nyo, pero para sa akin parang may pinapahiwatig na, alam mo yun? Kasi ang paghingi ng tawad ni Amy Marcos, huli na eh. Tsaka tapos na rin yung papel niya. Nasabi niya na, inamin niya na addict talaga yung kapatid niya, gumagamit ng pulburon yung kapatid niya. So, tapos na yung papel niya para sa akin. So, okay na yun. Pero hindi ibig sabihin na napatawad na natin sila, mga Marcos, hindi. Pero doon sa inilabas na bagong video ni Amy Marcos, doon parang may something na parang nangihingi ka ng tawad dahil para hindi kayo kamuhian ng mga Pilipino, dahil malapit na talagang mawala si Bongbong Marcos dahil sa karamdaman niya. Hindi natin alam din, pero yan ang naman din ang mga umugong ng mga bali-balita, di ba? So may parang para sa akin, yung video ni Amy Marcos is double meaning. May gusto siyang sabihin na hindi niya rin mabulgar.
Pero tayo naman, syempre, hindi naman tayo mahilig, wala naman sa ugali ng mga Pilipino na humiling na mamatay na yung isang tao. Pero sa sobrang nangyayaring kahirapan nga sa bansa natin, minsan yung sa sobrang galit ng iba, talagang yun na lang din yung nasa isip. At siguro kung magkataon, siya na siguro yung presidenteng parang mawawala na kinakamuhian ng buong kababayan niya or buong Pilipino, no? So nakakalungkot yung ganun, no? Biruin mo, naging presidente ka pero galit sa ang mga nasasakupan mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ganda na sanang opportunity to ng mga Marcos. Kaso mas lalo nilang binaboy yung kanilang apelido, no? So yun, mga banateros, mga kabiyaya, pasensya na kayo kung hindi maano yung masyado yung vlog natin, paputol-putol dahil syempre tayo ay nagbabakasyon muna. At alam naman natin na Semana Santa ngayon. At kayo, mag-ingat kayo, ha. At sobrang init din. Huwag niyo kalimutan na magdala palagi ng tubig. Lagi ako may dalang tubig, mahirap na. Hindi ko pa nakikita ang baby ko. So yun, at mega live shoutout din po sa mga hero abroad, saan man panig ng mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen. Mag-ingat kayo palagi. Lalong-lalo na sa mga OFW, kayo lang ang wala kayong mga kasama diyan. Dapat mas wag din masyadong sagarin ang mga katawan nyo dahil syempre ibang lahi yung kasama nyo dyan at hindi kayo aalagaan ni kato dito sa Pilipinas, 'di ba? So dapat doblehin nyo ang ingat at wag masyadong pagod sa trabaho o wag abusuhin ng katawan. So yun, at sa lahat din ng mga supporters ng Banateros Brothers, mega live shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aming grupo na Banateros Brothers. At syempre sa SMNI na rin. At syempre sa pamilyang Duterte. Basta tatag lang tayo. At ayun, speaking of eto nga, may nakakalungkot pa na balita na may plano daw ang gobyerno na kamkamin ang ari-arian ng KOJC. Alam mo, nakakalungkot at nakakagalit dahil ni pisong dulingho wala hong inambag ang gobyerno sa mga ari-arian na kung anong meron ngayon sa KOJC. Dugot pawis ang inilaan dyan ng bawat miyembro para mapaganda, maayos, madisiplina, malinis ang kanilang nasasakupan, ang kanilang ari-arian, pero gusto pang kamkamin ng gobyerno. Grabe, no? Kung iisipin nyo, biro nyo, so sobrang daming nawawalang pera ngayon sa pondo natin, hindi sila nakukontento. Pati yung ari-arian ng isang relihiyon, ng isang banal na lugar, gusto pa nilang nakawin. 'Di ba? Grabe, sobrang nasa sukdulan na sa kahayupan ang ginagawa nila. Pero mo kay OJC pa 'yan, 'di ba? Paano sa atin, 'di ba? Paano tayo? Si Pangulong Duterte ginawa din nila 'yan, pang-aabuso. Paano pa tayo mga ordinaryong Pilipino? Yan ang isang katibayan na wala. Tayo, alikabok lang or isang dumi lang ang tingin sa atin ng gobyerno. Dahil nga, biruin mo, pati yung mga kilalang tao, kung abusuhin nila, wagas, 'di ba? So yun, sana naman, wag sana rin matuloy yung panibagong binabalak nila ng panggugulo sa relihiyon na KOJC. Alam nyo, sobrang babait ng mga tao dyan, sobrang matulungin ng kahit ngayon na nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, walang hintuho ang KOJC sa pagtulong sa mga kabataan, sa mga matatanda. At hindi lang sa miyembro ng KOJC, kundi iba't ibang relihiyon. Mapa-Muslim ka man, Kristiyano, Katoliko,
Kahit anong relihiyon mo, basta makakatulong sila, tutulong at tutulong ang KOJC. At masasabi ko sa inyong 101% or 1,000,000% yan dahil nakita ko ng dalawang mata ko yan. So yun, hanggang dito na lang ang ating vlog at abangan nyo bukas. Baka may mga update ulit tayo. Pasensya na, ganito lang ang vlog natin. Pero alam nyo na, igagala ko kayo dito kung ano man yung mga view na maipapakita ko sa inyo. So yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero.